Hello guys, welcome po. Collective reading tayo ngayon. Be open-minded, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang. Pwedeng energy mo to or pwedeng sa person mo. Start na tayo. Give me the message for collective. Give me the message. Meron ditong Three of Swords. Give me the message for collective. Meron ditong Nine of Swords reverse. Meron din dito Two of Cups reverse. Give me the message. Meron ditong Four of Pentacles. Give me the message. Meron ditong Ten of Cups reverse. Okay? The bottom, Emperor. Nafe-feel ko dito, no? Meron dito akong nakikita na Gemini, Aquarius, and Libra. Then Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din dito akong nakikita na Virgo, Capricorn, Taurus. Okay? Meron ako nakikita dito na hindi naging matagumpay ang pagsasama ang isang relasyon. Walang pagkikita, okay? Kasi lumabas si Two of Cups. Then, sinabayan pa ng Ten of Cups reverse. Then, meron pa dito na Sword. Three of Sword. So, nagpapahiwatig talaga ito na itong tao na to, or pwede rin sabihin, piliin nyo na lamang, no, kung ikaw ang nakakaramdam nito or sa person mo. Meron ditong nasasaktan, okay? Kumbaga, meron ditong nasasaktan na tao, sobrang pain yung nararamdaman niya, meron ditong pagluluksa or nababagabag, or pwede rin sabihin na may pagluluksa na nangyayari sa'yo, may mahal ka sa buhay na nawala, pumayapa, okay, na nagbibigay ito ng sakit para sa'yo, sakit ng puso, or pwede rin sabihin na meron ditong bagong hiwalay na kung saan, ano, may panluloko, may panlilinlang, kung ano man yung naging problema, no, meron ditong nasasaktan sa madaling salita. Nakikitaan ko rin dito na meron ditong hindi natupad na mga pangako, yung mga promise na bigla na lang naglaho, no? Walang pagkikita, or pwede rin sabihin na hindi kayo nagkasundo, okay? Walang walang konfrontasyon yan. Walang konfrontasyon, walang pagkikita, walang pag-aayos, walang pagkakasundo, walang teamwork na nangyayari dito. Na kung saan dito sa taong ito, nagbibigay ito ng sakit or matinding pain na nararamdaman niya. Pwede kasing nararanasan mo to ngayon, or pwede rin tapos ka na dito, no? Pero ganun pa man, nararamdaman ko na ito'y sa ngayon, ano? Meron ditong taong nasasaktan sa panahon ngayon. Meron ditong Gemini, Aquarius, Libra. Then, may nakikita din akong Scorpio, Cancer, Pisces. Itong tao nito, pinanghihinaan ng loob. Nawawalan siya ng lakas at tapang. Pero ganun pa man, ano, dahil lumabas si Nine of Swords reverse. I think itong tao na to, itong nasasaktan, nagkakaroon siya ng nagkakaroon na siya ng healing sa kanyang nararamdaman. Pwede rin kasi nangyari na to before, or pwede rin 2 to 3 months na bago ka palang hiwalay, okay? Nasa healing ka, or pwede rin nagkakaroon ka na dito ng kaliwanagan. Kasi ayaw mo na yung pakaramdam, yung tipo na natatanggap mo na sa sarili mo yung pangyayari, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Hindi po halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong naging madamot sa attention, madamot sa oras, ano? Na kung saan dito mo nakitaan tong tao na to na hindi naging stick or hindi naging maayos, ano? Kumbaga hindi siya naging magandang kausap, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong tao ka na may pagka-traidor, or sabihin natin nilinlang ka sa kanya mga salita. Hindi siya nagbibigay ng oras, panahon sa'yo. Mayroon siyang
alam mo yun, nagkaroon dito ng selfish yung tao na to, no? Si Virgo, Capricorn, and Taurus. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Meron kang person na Virgo, Capricorn, Taurus na hindi nagbibigay sa'yo ng oras, hindi nagbibigay ng attention. Yung tipong pinagdadamutan ka. Pwede rin sabihin sa financial kung ikaw ay nagkasama, live-in partner, no? Meron ditong tao na inalisan, hindi naging maayos yung connection, pinagdamutan sa pera or pwede rin sa attention, okay? Meron ditong pagdadamot na akong nakikita, pero ganun pa man, inaalisan mo to. Tinutulungan mo dito yung sarili mo or pwede rin sabihin na kung hindi ikaw ito, yung person mo, tinutulungan niya yung sarili niya para maalisan tong ganitong pakaramdam. Piliin niyo na lang, vice versa, kung alin kayo dito. Tingnan pa natin, kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Itanong natin, ano yung dahilan? Dito na lang natin tatanungin kung ano yung mga dahilan pa. Okay? I feel na nararamdam ko dito sa card na to. Ano yung nagbigay ng pasakit para sa'yo? Okay? Kung bakit itong person mo or kung sino man ito, no, na nagdamot sa oras, anong dahilan niya kung bakit pinagdamutan tong person niya? Give me the message, anong mga dahilan kung bakit naging madamot siya sa person niya. Bakit siya nasasaktan? Give me the message, give me information, ano pa yung mga clue kung bakit na nasasaktan, ano yung mga dahilan. Ano yung nililihim? Kasi may nakikita ko ditong may lihim niya. Meron ditong healing heart. So, yung sinabi ko kanina, meron ditong nagmo-moving on, Nakakatulong na to, kumbaga tinutulungan niya yung sarili niya. Yung tipo ba na andun ka na sa healing mo, na hinihilo mo na yung sarili mo sa toxic mong past or sa iyong person, na pinalalaya mo na yung sarili mo sa masakit na karanasan, okay? Meron ditong sobrang nabigo So, ngayon ikaw ay naghihiling, nagkakaroon ka dito ng kaliwanagan, natatauhan ka sa sitwasyon, okay? Kasi, nafe-feel ko dito na nagkakaroon ka na dito ng pangunawa. Naisip mo rin siguro na walang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo lang, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Hindi po halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. Meron dito, heart with a key. Welcoming love, meeting the one. Open your heart, getting together and perfect. I think, tinanggal ka dito sa masakit na pangyayari nito, para may dahilan ang Diyos, may dahilan si God, si universe, or kung ano pa man yung pinaniniwalaan mo. Meron ditong dahilan at nakikitaan ko dito na magkakaroon ka ng karunungan dito kasi meron ditong susi. Susi means karunungan, wisdom, freedom, okay? Nafe-feel ko din dito na magkakaroon ka dito ng panibago or sabihin natin na meron ditong papasok sa buhay mo na ipagkakalob talaga para sa'yo. May destiny ka na patungo para sa'yo. Kaya ka tinanggal sa ganitong pakaramdaman sa pinito. Or pwede rin sabihin na inaayos mo na muli yung sarili mo. Dahil nakikita ko dito na humahanap ka ng panibagong pananaw na kung saan nagkakaroon ka dito ng panibagong idea or nabubuksan ang iyong kaisipan. Then nafe-feel ko din dito na iniisip mo na dito na magbukas muli ng panibagong magmamahal. Okay? Ito na yung nafe-feel ko or pwede rin sabihin sinasabi dito na meron ditong tao na magbubukas muli ng puso mo at siya yung masasabing the one para sa'yo, okay? Give me the message na kung saan meron ditong balance, may balance connection. I think may new parating sa'yo, okay? Ito na yung nafe-feel ko na may magbubukas ng puso mo na nasawi. Then dito sa the third rose, magkakaroon ka dito ng pangunawa, clarity sa mga naranasan mo in the past, okay? Magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Then, nafe-feel ko dito na poprotektahan mo na yung sarili mo. Or, pwede rin sabihin na sinasabi dito na tinuturuan ka dito na
magkaroon ng protection para sa iyong sarili, magkaroon ka ng tapang at lakas ng loob, ano, naalisan yung ganitong pakaramdam. Kasi maybe, meron sa inyo dito na siya yung tipo na humahabol or siya yung kumikilos lamang sa isang connection na nakikitaan niyo doon sa partner niya, walang ginagawang hakbang, okay? Kasi nagiging ditong madamot. Meron ditong madamot sa connection, madamot sa sitwasyon. Okay, hindi nagbibigay ng oras. Then, nafe-feel ko din dito, no, na merong pwersa nagtutulak sa'yo na tanggalan mo to. Tanggalan mo tong ganitong pakaramdam, okay? Talagang nafe-feel ko. Meron ditong katotohanan or nare-reveal na sa'yo, paunti-unti, ano, na tutuklasan mo na or nagkakaroon ka dito ng panibagong idea na kailangan ng alisan tong mga masasakit na karanasan, okay? Napilit na kumukulong sa'yo para hindi ka magsimulang muli, okay? Kasi may nakikita ko ditong may new parating talaga sa'yo, okay? Give me the information. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Meron ditong the hammer, sabotage. So, ibig sabihin, ano, meron ditong nagsabotahe sa connection nyo or pwede rin sabihin na paulit-ulit yung pattern. Maybe yung sa connection mo before, ano, tipong nagsawa ka na dito. Yung tipo bang paulit-ulit na lang yung pattern. On and off, on and off, on and off. Pero walang pagbabago. Hanggang sa natuto ka dito, no? Nagkaroon ka ng clarity. Okay? Nag-give up ka sa connection. Ito na yung nafe-feel ko. Meron ditong natauhan. Give me the information. Give me more information. Meron ditong separation. So, ibig sabihin, ano, meron ditong bagong hiwalay or kay hiwalay pa lang. Meron ako nakikita dito na, ano, 6 months, 9 months, or pwede rin sabihin 6 years, and 10 months, ano, or meron din 10 years dito. May 2 years akong nakikita. 3 years. 3 months, 2 months na bagong hiwalay. 3 years, 9 years, 10 years. Okay? Ito lang nafe-feel ko. Na kung saan, ano, meron ditong nag-iisip sa'yo. Okay? Meron ditong ang tao na nag-iisip sa'yo. Past person mo. Na kung saan, ano, nakaramdam to ng walang kasiguraduhan sa connection na meron kayo. Or wala siyang kasiguraduhan para sa future nyo. Ito lang napipil ko. Meron ditong nalulungkot sa mga pangyayari na naranasan nyo. Naranasan sa sitwasyon nyo. Then, meron din ditong nakakaalala sa'yo, okay? Namimiss ka ng tao na to. Give me information. Give me more information. The runner. So, ibig sabihin, meron ditong tumakbo. Or pwede rin sabihin na may codependent yung relasyon na meron kayo. Nafe-feel ko dito, no, yung isa ditong gumagawa ng hakbang para sa connection hanggang sa nagsawa na. Or pwede rin sabihin na kung ikaw mo yung tipo ng tao na ikaw yung humahabol, ano, or ikaw yung runner dito, nakikitaan ko dito na meron ditong natatakot sa intimacy, natatakot sa connection, mas sinusunod niya yung kanyang ego. Or sabihin natin na natatakot ka na merong taong nakadepende para sa'yo, okay? Or pwede rin sabihin ikaw yung ganito yung energy, may pagka-runner. Piliin nyo na lamang, ano, kung alin kayo dito. Meron ditong ganun. Na kung saan humantong ito sa hiwalayan. Then may Grim Reaper. Lumalabas talaga dito, the relationship is over. No second chance. Meron ditong tao na ayaw ng pagbigyan yung kanyang person. Ayaw niya na ng second chance. Sobra na siyang nasaktan. Tipo na tinataguan niya tong tao na to. Nagkaroon na kasi ito ng clarity. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong natauhan. Nakita na nailahad na sa yung katotohanan. Then, alam mo, yung tipo na pinoprotektahan mo na dito yung sarili mo. Kasi, lumabas ang 9 of Swords reverse. Na kung saan, ano, mas nakatuon ka dito sa yung sarili. Nag-healing ka dito. Yung sinabi ko kanina.
Dito ka nakatuon sa healing. Healing mo. Hanggang ngayon naghi-healing ka. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nafe-feel ko dito, no, na inaalisan mo na to. Ayaw mo na tong ganitong sitwasyon do sa person mo. Kasi, may pagkamadamot eh. Or pwede rin sabihin, dinadamutan mo na to ng attention. Ayaw mo yung ugali ng tao na to. Kasi, dun mo nalaman, okay? Dun mo nalaman yung totoong ugali niya nung magkasama kayo. Kaya, nahihirapan ka, okay? Ayaw mong pakisamahan yung ganong klase ng tao. Sobrang pasakit. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Wala ditong pagkakasundo. Kung tutusin, sinagot ka ng card dahil lumabas dito yung Grim Reaper. Yung sinabi ko kanina. Wala ditong second chance. The relationship is over. Kung makikita mo dito sa Two of Cups, walang pagkakasundo. Tapos na. Yung tipo na ayaw ng bawat isa. Hindi sila nagkasundo, wala silang lakas ng loob, or meron ditong tao na walang lakas ng loob para ayusin tong connection na to kasi magulo. Ayun lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung ibang sign para sa'yo. Give me the message. Meron ditong libation. Minumungkahi ka ditong magdasal, ano? Kung ikaw ay nakakaramdam ng bagabag, hindi ka mapakali, yung tipong sobra kang nasasaktan, magdasal ka dito na tanggalin yung pain na nararamdaman mo, yung masasakit na karanasan mo, na maghilom kang muli, okay? Maibangon mong muli yung sarili mo sa sakit na nararanasan mo. Ito lang yung sinasabi dito. Kailangan mo dito ng dasal at panalangin at magtiwala ka sa Diyos. Kasi yung mga nangyari sa'yo ay paraan yan para mabuksan linaw ang iyong kaisipan, at pwede rin naman sabihin na para mas lumago ka, no? Bilang isang individual. Then, nafe-feel ko dito na tinanggal ka dyan sa mga masasakit na karanasan mo para maibangon mong muli ang iyong sarili dahil meron ditong mas higit na naghihintay sa'yo, mas maganda. Okay? Kasi kapag merong nawala sa buhay mo, may mga dahilan yan kung bakit mo naranasan ito at kung bakit nawawala ito para sa'yo. Dahil meron siyang mas ibibigay na mas magandang nakalaan para sa'yo. Yun lang yung nararamdaman ko, okay? Give me the information. Meron ditong confinement. So, ibig sabihin, ano, meron ditong tao na feeling hindi siya malaya sa sitwasyon or nakaramdam ka dito ng ano. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na to, no, kasi hindi halos lahat makaka-resonate. Kung feeling mo dito na hindi ka masaya sa isang relasyon na ito, no, na kung saan naka-stuck ka, ito yung nararamdaman mo eh, feeling mong nakakulong ka sa ganitong sitwasyon na walang kalayaan, okay? Give me the information. Meron ditong robbery. So, ibig sabihin, meron ditong hindi naging tapat, hindi naging patas, okay? Meron ditong pandaraya, panlilinlang, or sabihin natin na niloko ka, sinaktan ka, okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito kasi may pandadaya, or pwede rin sabihin na may involved ditong pera, ninakawan ka ng person mo, kinuhaan ka ng pera na walang paalam, na kung saan, ano, ito yung nagbigay ng lamat para sa'yo. Hindi mo akalain na ganun tong tao na to kasi meron ako nakikita ditong nagnakaw. Give me information. Meron ditong calm. Ito yung sinasabi sa'yo, no? Na hanapin mo yung ano, yung kapayapaan mo. Ito yung pinakaminsahe para sa'yo. Hanapin mo yung inner peace. Kasi once na may inner peace ka, kahit masakit yung mga naranasan mo in the past, basta't may inner peace ka, masarap ang tulog mo, mapayapa ka. Kaya, I think, mas tinutuon mo dito ngayon ng sarili mo sa, ano, sa kapayapaan mo, okay? Ito na yung nafe-feel ko. Or pwede rin sabihin na mag-meditate ka kasi lumabas dito yung prayer. So, kailangan mo magdasal, mag-meditate ka, alisin mo yung mga bagay na nagpapasakit sa'yo, libangin mo yung sarili mo, tanggalan mo yung, alam mo yung ganung pakaramdam. Kasi kung alam mong taong ito ay hindi nagbigay or hindi naging tapat para sa'yo, pakawalan mo na, okay? Mas magtuon ka sa iyong sarili. Inuutusan ka ditong maging kalmado. Give me more information. Meron ditong homeless, okay?
So, meron ditong naghirap or pwede ring sabihin na naghihirap ang kalooban mo, feeling failure ka, feeling mo walang-wala ka, okay? Pero ganun pa man, meron ditong 53 years old, meron ditong 59, 58, ako nakikita, okay? I think dito, nakaramdam ka dito ng pagkabigo, yan. Tipo na nabigo ka sa connection nyo or nabigo ka sa lahat, pag-ibig at sa pera, okay? Dahil meron dito akong nakikita na ninakawan ka. Meron ditong taong na ninakawan ka, in-scam ka, dinaya ka, pinaibig ka. Pero ganun pa man manalangin ka at magdasal kasi once na nagtitiwala ka kay God, meron diyan magandang pangyayaring naghihintay sa'yo, okay? Basta ang kailangan mo lang dito ay fighting spirit sa mga masasakit na nangyayari sa'yo. Laban lang ba, kumbaga. Kahit mahirap yung sitwasyon mo, laban lang. Yung sinabi ko kanina, perseverance, isipin mo na lang na challenge tong mga nangyari sa'yo. Hindi to ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong challenge or sinusubukan ka dito kung hanggang saan ka kakapit sa taas, okay? Give me information. Meron ditong overload, okay? Meron ditong maraming obligasyon sa buhay or marami kang iniisip. Kumbaga, sobrang busy ka or nagpapakatuon ka ngayon sa trabaho. Meron ganun ako nakikita. Or pwede rin sabihin na ang dami mong pumapasok sa kaisipan mo na sobra-sobra. Meron ditong vow. So, meron ka ditong wish or matutupad, sinasabi dito na huwag kang mawawalan ng pag-asa, okay? Kasi kahit marami kang pagsubok na naranasan, ang kasunod na niyan ay magandang pagpapala, magandang gantimpala, Mas mainam na manalangin ka kasi pagkakalob sa'yo yung biyaya na hinihiling mo. Kung ano man yung mga plano mo, kung ano man yung gusto mo, meron ditong ipagkakalob sa'yo, sinasabi dito na manalangin, magdasal ka, mag-worship ka kay God. Then, meron kang hiling na matutupad, Kung ano man yung hiling mo, mababawi mo ito. Then, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Mas mainam, panatilihin mo laging yung fighting spirit mo. Nang sa ganun, ma-attract mo yung positive chi na kung saan ito yung dadali para sa'yo. Ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me more information. Anong mensahe para sa'yo? Meron ditong Aries. New Moon in Aries, go for it, okay? Binibigyan ka dito ng tapang yan. Tapang at lakas na loob, na kaya mo to. Kaya mo lahat yung mga pagsubok na kinaharap mo. Kung ano pa man, huwag kang susuko. Kasi malapit ka na Malapit mo nang makamtan tong pang hinihiling mo, Malapit mo nang mabawi ulit yung lakas mo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong last quarter moon in Cancer. Take a breather. Ibig sabihin, huminga ka ng malalim. Ihinga mo lahat. Then, ilabas mo, okay? Kumbaga, mag-relax ka, mag-chill ka, hanapin mo yung yung positibong pananaw, tanggalan mo yung mga masasakit na karanasan, yung mga experience sa kalungkutan, magtuon ka dito sa positibo. Ito lang yung mensahe para sa'yo, okay? Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.